Para sa tuluyang pagbangon ng mga apektadong lugar, inaprubahan na ni Pangulo Aquino ang 40.9 billion pesos para sa rehabilitasyon ng mga sinira ng Bagyong Yolanda. Ang paglalaan ng naturang pondo ay masusing hinimay sa pulong ng Pangulo sa kanyang mga gabinete kahapon. Narito ang report. Inaprubahan ni Pangulo Aquino ang 40.9 billion pesos para sa rehabilitasyon ng mga nasira bunsod ng Super Typhoon Yolanda. Ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, mula sa mahigit 38 bilyong piso, itinaas ito matapos mahimay sa isinagawang cabinet level task group para sa na rehabilitasyon. The initial estimate of 38.8 billion pesos for critical immediate actions was revised upward to 40.9 billion after factoring in the verified requirements for local government buildings and facilities, police and fire stations, and public markets. Revised approximate sectoral allocations are as follows. For shelter and public infrastructure, including roads, bridges, airport, port, and other facilities, 67%. Livelihood and employment, including support to agriculture and fisheries, 12%. Local facilities, 11%. Social services, including health services, education, and training, 9%. These percentages will apply to the 40.9 billion revised estimate. These budget estimates will be subjected to further fine-tuning through on-ground validation of initial rapid assessment findings. Tatlong patakaran na pagkasunduan sa pulong. Una, ang pagbibigay ng prioridad sa mga lugar na tutukuyin ng DOST na labis sa sinalanta ng kasagsagan ng Bagyong Yolanda. The first priority areas that, as determined by DOST Pag-asa's storm tracking process, were within the 50-kilometer zone from the eye of Typhoon Yolanda as it struck eastern Visayas and the nearby regions. Included in this first priority zone are 171 municipalities in 14 provinces and 6 regions. The brunt of Typhoon Yolanda's powerful onslaught of signal number 4 winds up to 250 kilometers per hour and an accompanying storm surge was absorbed by 63 municipalities in Region 8's Leyte Samar Island provinces, as well as 84 municipalities in Region 6, Panay Island and Negros Occidental. These municipalities, these 171 municipalities, cover 4,971 barangays in an area of 25,000 square kilometers with an estimated total population as of 2010 of 6.6 million. Pangalawang nais bigyan diin ay ang agarang pagkakaloob ng maayos na tirahan at pagkukunan ng kabuhayan. Within the priority geographical areas, the following priority aspects of rehabilitation and reconstruction were fleshed out. Number 1, pabahay at pagbabagong tatag, housing and resettlement. Number 2, pag-ayos at pagpapatayo ng infrastruktura at mga gusaling pampubliko, reconstructing the economic and social infrastructure, and restoring government and public services. Pangatlo, pagsasaka at pangingisda, restoring agriculture and fisheries. At pang-apat, pagbabagong tatag ng lokal na kabuhayan, re-energizing local economic development through livelihood and employment. Pangatlo ay ang paglalatag ng pondo sa rehabilitasyon. Ayon sa kalihim, may 14 na bilyong pisong supplemental budget at 16 na bilyong pisong calamity fund ang tutugon sa unang bahagi ng rehabilitation plan. May inila na rin kasing pondo na magagamit sa patuloyang rehabilitasyon sa 2014 national budget. Meron pa pong mga na gaganapin sa unang bahagi ng 2014 at mga susunod pang buwan, no? Dahil kapid naman natin na matagal itong proseso ng rehabilitasyon.
Kaya yung mga gastusin para sa second phase ay repasuhin po muli, titiyakin na tama ang mga pagtaya, ibabalidate po sa ground at realistic ko na pong sabihin na mas mataas pa po talaga ang magiging ganap na budget o yung total budget para sa post-Yolanda. Batid din po natin na meron din paglalaanan ng pananalapi na katulad ng Zamboanga, Bohol at yung sa Central Luzon, post-Typhoon Santi. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.